Ciao Raga, musta Raga? Magandang umaga sa'yo, magandang araw sa'yo Raga. Pinag-isipan ko na maigi kung gagawin ko ang video nito, and I decided na gawin ang video na to para na sa ganun ay unang-una makiramay tayo, at the same time ay makapagbigay din tayo ng info na I believe ay maaaring makatulong sa ating mga kababayan, at maging mas maigi na maging aware tayo tungkol dito, lalo tayong mga Pinoys, tayong mga OFWs dito sa Italia. So marahil ay nabalitaan mo na din na purtroppo meron tayong isang kababayan na naging biktima ng isang karahasan. Nagtatrabaho siya bilang domestiko, so I suppose na siya ay colf. And then yung bahay ng kanyang amo, I suppose din na yan ay nabalitaan mo na ay nilooban. Okay, sabihin natin na sa term natin ay akyat bahay. So pinasok yung bahay, and unfortunately ay nandoon yung ating kababayan sa trabaho niya doon sa bahay ng amo, at siya ay naging biktima ng karahasan, at siya ay pumanaw dahil dito. So yan ay taga Milano, medyo may edad na si Tito, sasabihin ko ng Tito kahit hindi naman kami magkakilala kasi 61 years old na siya. So although hindi ko naman po personal nakilala yung mga naiwan po niya, yung mga pamilya po niya, ay nakikiramay po ako sa ating kababayan doon sa mga pamilya na naiwan po niya. And then at the same time ay ginawa ko po ang video na to kasi biglang naalala ko at pumasok sa isip ko na ito ay ipaalam din sa inyo o i-remind sa inyo, although ito naman ay nasabi na natin noon pa. So kasi dahil nga yung ating kababayan ay nandoon sa sektore na lavoro domestico, nagtatrabaho siya bilang domestiko, ay maigi na alam natin ito. Kasi kung yung ating kababayan na yon ay siya ay registered, okay, na member at ipinagbabayad ng contributi ng kanyang amo sa Casa Colf, ay meron po siyang maaari na makuha na financial support mula sa Casa Colf. Alam natin yung Casa Colf ay nagbibigay ng financial support, nagbibigay ng mga bonus, reimburso, tulong doon sa mga naglalaboro dyan sa domestiko na sila ay members at pinagbabayad ng contributi ng kanilang datore di lavoro. So kapag ka ikaw kasi ay member ng Casa Colf, ikaw ay pinagbabayad doon ng contributi, ay halimbawa na dumating sa ganyan na pagkakataon, yung mga pamilya na maiiwan, sabihin natin yung mga heredity, yung mga tagapagmana or yung heirs noong worker na iyon na pumanaw, ay maaari silang makakuha ng financial support sa Casa Colf. Kasi doon sa official website ni Casa Colf, nakalagay doon, meron doon isang tipo ng prestazione para doon sa mga registered na mga members, na mga workers sa Casa Colf. May tinatawag sila na contributo oneri funerari. Okay, ang sabi, si Casa Colf daw, in caso di decesso del lavoratore iscritto, gaya ng sabi natin, registered na worker, provvede all'erogazione di un contributo che va a coprire gli oneri funerari o le spese per il rimpatrio della salma nella nazione di origine. Il contributo spetta agli eredi del lavoratore iscritto. So, doon sa mga naiiwan na kapamilya niya, sila yung makakatanggap noong contributo or ng financial support. Sabi pa ay, la disponibilità per la presente garanzia è di 1,000 euro. So, kapag tinranslate natin yan sa English, ang sabi, Casa Colf, in the event of the death of a registered worker, provides a contribution to cover funeral expenses or the cost of repatriating the body to the country of origin. The contribution is due to the heirs of the registered worker. The availability for this guarantee is 1,000 euros. So, yun. Kapag member ng Casa Colf, pinagbabayad ng contributi at dumating sa ganitong pagkakataon, ay maaaring makakuha ng financial support na up to 1,000 euro para doon sa funeral services, or kung sakali na gusto na i-repatriate yung katawan, okay, noong namatay, pabalik doon sa country of origin. Sa ating kaso ay di kung iuuwi sa Pilipinas,
maaari na makahingi or makatanggap ng financial support sa Kasakolf. Itong Kasakolf ay matagal na natin itong sabi nga natin ay sabihin na natin, gamitin natin yung word na ina-advocate. Ito ay durante pa noong pandemic. So ilang taon na natin na ginagawa ng video at in-explain ito. Kasi nga ito ay very useful sa ating mga kababayan. Lalo na majority ng ating mga kababayan ng mga Pilipino dito sa Italia ay nandiyan sa settore na lavoro domestico. Kaya maigi na ikaw ay registered doon sa Kasakolf at ipinagbabayad ng contributi. So, paano malalaman kung ipinagbabayad ka ng contributi ng iyong amo? So, kailangan doon sa contributi IMSS na binabayaran ng datore ay kasama doon yung contributi para sa Kasakolf. So, bibigyan ka ng example, para ma-check mo. I-check mo doon sa iyong bulletin ni IMSS, kailangan may makikita ka doon na kodice na FEDUE. Yung FEDUE kasi yun ang kodice ng Kasakolf. At kailangan ay may katapat doon na amount. Ibig sabihin na ipinagbabayad ka. Yun naman ay konting amount lang. Kung sakali na ikaw ipinagbabayad na, di maigi. Kung hindi naman ay ikaw ay usapin mo ang iyong datore di lavoro na ikaw ay ipagbayad dyan sa Kasakolf. Kasi kung babasihan natin yung CCNL ng lavoro domestico, yan ay obligatoryo na yung mga datore ay ipagbayad ng kontributi sa Kasakolf yung kanilang mga trabahador, yung kanilang mga workers. Kaya dapat na ipinagbabayad dyan kasi hindi lang cover niyan ay yung lavoratore, kundi pati din yung datore. Maaari din sila makakuha ng financial support dyan sa Kasakolf. Kagaya noong pandemic, di ba? Maraming mga nakarimborso dahil sa pandemic. Yung iba, pagka nanganganak, nagbubuntis or na-hospital. Yan. Kaya malaking tulong si Kasakolf. Kaya kung sakali na hindi ka pa aware sa bagay nito, sana ay ma-check mo at mapanood mo din yung mga videos ko tungkol diyan. Para sa ganoon, dumating man ang mga pagkakataon na ganito ay ikaw ay may mahihinga ng tulong or may matatanggap ka na financial support. Ayun Raga, umaasa ako na nakatulong sa iyo yung information na binanggit natin sa video na to. Information na maaari na makatulong sa iyo at saka sa iyong pamilya. Muli po, hindi man natin personal na kilala yung ating kababayan, yung kanilang pamilya. Kami po ay nakikirami po sa inyo. At saka tayo po lahat ay mag-iingat parate. Maraming po salamat sa inyo pong panonood. Ala proxima.